Mga kababayan, nandito naman si Lola Madam. Opo, Lola Madam Villanueva. At nandito tayo kasi meron po mga pinapapanalangin po sa atin ng Diyos para sa ating minamahal na Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayan, yes po, ang Diyos ang nagsasabi na panalangin niyo ang inyong Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Kasi nga po, sa kinakailangan, ito po. Pero bago yun, yung sinasabi sa 1 Timothy 2, no? Sabi niya, una sa lahat, pinapakiusap ko sa inyong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, no? Panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin din ninyo ang mga hari at makapangyarihan upang kayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Gusto po ba natin na ang ating pamayanan ay matahimik, no? Wala masyado mga krimen, ganyan, no? Masasamang nangyayari sa kapaligiran. Ayaw natin yon. Gusto natin na maging mapayapa at matahimik, marangal at makadiyos ang ating bansa. Ano po? At yun po yung sinasabi ng Lord. Gusto niya na mapanuto ang ating bansa. Ano po? Sabi niya, ngayon, pero para mangyari yun, kaya nga kinakailangan manalangin po tayo. Ito po yung sinasabi niya. No, kanina lang to sa amin pong devotion, sabi ng Lord, ito, sabi niya, anak, nais kong kayong aking mga tagapamagitan at mandirigma ay magpatuloy sa inyong pananalangin para sa inyong minamahal na bansang Pilipinas. Huwag kayong maglililo, sa pananalangin para sa inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Upang hindi siya, ito yung ipag-pray natin mabuti, upang hindi siya magkamali sa mga desisyon na kinakailangan niyang gawin. Ano po? Kasi nga po, huwag kayong magkukulang sa panalangin para sa Kanya upang ang inyong bansa ay mapanuto. Ayun. So, kailangan po talaga ng ating presidente na tayo po ay manalangin. Yung pananalangin natin para sa Kanya. Para hindi siya mapaglalangan ng mga taong gustong magsamantala sa Kanya. No? Yung mga taong sinasabi ng Lord, taong malapit sa Kanya pero merong vested interest. Ano po? Kaya yun, kailangan natin ipanalangin ng ating pong presidente. Ganyan. Yan ang mabuting mamamayan. Pinapanalangin yung kanyang presidente. Amen. Ngayon, ang ating presidente ay nasa Amerika, no? Para umattend nung APEC. Ayan. So, yan po ay mga heads of states na nahandyan upang magpulong-pulong sila. Ako, siyempre mahalaga po ngayon ang pag-usap-usap nila ko kasi ano po ba nangyayari sa mundo ngayon? Ano po? At tayo po, meron tayong matinding problema din, di ba? Doon, ang magandang balita ay mataas daw po. Isa sa mga, actually, mataas yung ating pong GDP, no? Pero, ang problema nga natin tong China, di ba? Isa sa mga problema natin, itong China, imagine nyo po, kahapon lang ba yun? Binomba na naman ng tubig ng China, ano tawag dito? Coast Guard, no? Ang ating mga Coast Guard na magdadala na naman ng supply sa BRP Sierra Madre. So, anong gagawin ng president dahil dyan? Ipanalangin natin na po. Nabigyan siya ng Panginoon ng matinding wisdom. Yung pong wisdom nagagaling sa Kanya. Sa Diyos. Yun ang kailangan. Ang ating presidente. Napansin niyo ba yung presidente natin? Naku, yung mukha niya,
medyo ano na siya, tawag dito, haggard. Kasi nagtalumpati siya kanina, 'di ba, doon sa San Francisco sa Filipino community. Eh, halatang pagod ang ating presidente. Kaya patuloy natin ipanalangin. Siyempre, sobrang hirap na trabaho ng presidente, di po ba? Napakadaming tumutuligsa sa kanya, napakadaming ano sa kanya, ano tawag dito, umuupasala, ganyan, ano, nang iinsulto, ganyan. Pero salamat sa Lord dahil ang ating president, cool. Cool. At patuloy natin siya ipanalangin. No? Lalo na ngayon, nasa Apex siya. Marami siya makakausap na mga heads of states, mga matataas na dignitaries, ganyan. Mahirap po kung magkamali siya sa kanyang mga pagdedesisyon na gagawin. Amen? So, yan po. Nakahanda ba kayong panalangin ang ating presidente para mapanuto ang ating bansa? Yan. Yan po yung lagi nating dadalhin, idudulog sa Lord, sa God, no? Para bigyan siya talaga ng katalinuhan, ng karunungan. Saka siyempre kailangan din po niya ng healthy na body, no? Lagi siyang busy, no po? Kailangan po natin yan. At kaya ngayon manalangin na tayo. Yes, Lord. Patuloy po namin dinadalangin na ang President, our dear Father, na patuloy na bigyan niyo po siya ng karunungan po, yun ang gagaling po sa inyo. Kaya sinasamahan po namin siya sa panalangin. Lalo na po ngayon, Lord, na nasa America siya to attend the APEC. Lord, bigyan niyo po siya ng wisdom. At yung buong delegation niya, nakita namin kanina, na yun, bigyan nyo rin po sila ng maayos na pakikipag-usap sa mga iba't ibang dignitaries na makakadaupang palad po nila. Ingatan niyo po lagi ang President as well as his family at lalo na po dinadalain din po namin yung kung ano yung pwede niyang gawin para hindi na po tayo ibuli nitong China, Panginoon. Especially na nasa atin silang teritoryo, tapos sila pa ay nagaganon. Kaya bigyan niyo po ng wisdom ang President. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, no? Huwag natin kakalimutan na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yun ang buhay. O, baka pag hindi ko pa kayo subscriber, ay mag-subscribe na po kayo. Ano po, amen? I-like nyo naman, comment, and subscribe. Tsaka, press the notification bell. Yan, tapos si Lola Madam. God bless everyone. Bye-bye.